Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad aman tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang sa nag-iisang dakilang tagapaglikha, walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Purihin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay na ang tao dito sa ibabaw ng mundo ay nahahati sa dalawang klase. Mga taong naniniwala na may Panginoon at ang mga taong naniniwala na walang Panginoon. At sa mga taong naniniwala na may Panginoon, dito ay may iba't ibang uri. May mga tao naniniwala sa nag-iisang Panginoon at meron din mga tao na ginawang katambal ang nag-iisang Panginoon. Ang Islam ay kasagutan ng lahat ng mga katanungan. At kabilang sa kagandahan ng Islam ay ang paglilinaw sa pagkilala sa nag-iisang Panginoon. Dahil napakaraming mga tao ang binibigyan nila ng interpretasyon patungkol sa nag-iisang dakilang tagapaglikha. Napakalayo ng kanilang mga kuro-kuro, ng kanilang mga sinasabi patungkol sa tunay na sino ang dakilang tagapaglikha na dapat sambahin. Ang Quran ay binigyan ng kasagutan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng dakilang tagapaglikha mismo ang kanyang sarili laban sa mga tao, laban sa kanyang mga nilikha na nagsasabi ng mali patungkol sa kanya. Kabilang sa katanungan ng mga tao, sino ba ang Panginoon? Ang Panginoon ba ay kaya niyang gawin ang lahat ng bagay? Ang Panginoon ba ang siyang lumikha ng langit at ng sanlibutan? Ang Panginoon ba ay kaya niyang maging isang tao para magpakilala sa kanyang mga nilikha na siya ay Panginoon at dapat sambahin? Ang Panginoon ba ay nanganganak na katulad ng mga paniniwala ng ibang mga tao? Ang Quran ay nagbigay ng kasagutan patungkol sa bagay na ito bilang pagtutuwid sa mga maling kuro-kuro, mga maling palaisipan, mga maling sinasabi laban sa nag-iisang dakilang tagapaglikha, walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah Taha, chapter 20, verse 14, Bismillahirrahmanirrahim. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Katiyakan, walang pag-aalinlangan, ako ang Allah. Kanyang sinabi, ako ang Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa ana. Walang ibang Diyos, walang sinumang Diyos na sinasamba o bukod tanging may karapatan at karapat-dapat lamang na sambahin bukod sa akin. Wala akong katambal na kung kaya, ako lamang ang sambahin ninyo at isagawa mo ang salah bilang papuri at pagpapaalaala sa akin. Dito sa aya na ito, ang Allah subhanahu wa ta'ala mismo ang nagpakilala sa kanyang sarili. Pinapakilala niya kung sino siya, kung ano ang kanyang pangalan, at siya ay dapat karapat-dapat sambahin. At gayon din sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang kasagutan sa pangyayari na ito ay naganap sa panahon ni Musa alayhi salam. Bilang kasagutan sa mga pananalita at sa mga maling kuro-kuro laban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah sa Surah Al-Qasas, chapter 28, verse 30,
فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. At nang dumating si Moses alayhisalam sa apoy, ay tinawag siya ng Allah na ang tinig ay nagmula sa gawing kanan ng lambak, na kung saan si Moses ay nasa banal na lugar mula sa tabi ng puno. At ito'y sinabi, O Moses, O Musa, katiyakan, ako ang Allah na Rab na lahat ng mga nilikha. Siya, ang Rab, ang Panginoon ng sanlibutan, ang lumikha sa atin, ang lumikha maging kay Shaitan, ang lumikha sa langit at impyerno, ang lumikha sa lahat ng mga tao, ito man ay mananampalataya o hindi mananampalataya. At gayon din sinabi niya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Ikhlas, chapter 112, verse 1 to 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Sabihin mo, O Muhammad, siya ang Allah na ahad, bukod tangi, na ang pagsamba ay para lamang sa Kanya, nag-iisa, na wala siyang katambal na kahit na sino man. Ang Allah ay samad, ang bukod tangi na inaasahan ng Kanyang mga nilikha sa lahat ng kanilang mga pangangailangan, ganap, walang kakulangan at walang pangangailangan. Kailanman ang Allah ay hindi siya nagkaroon ng anak, at kailanman ay hindi siya ipinanganak at wala siyang asawa, at kailanman ay walang maiahalin tulad sa Kanya, sa Kanyang pangalan, sa Kanyang mga katangian, at sa Kanyang mga gawain, na luwalhati sa Kanya na kataas-taasan. Napakaliwanag ng mga bersikulo na ating binanggit bilang patunay sa kung ano ang katangian ng tunay na dakilang tagapaglikha. Sa sino ang karapat-dapat sambahin ang nag-iisa, walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala, at patunay laban sa mga sinasabi o maling pananalita mula sa kanyang mga nilikha. At kabilang sa kagandahan ng Islam ay ang paglilinaw tungkol sa konsepto ng pagsamba. Paglilinaw kung papaano tayo sumamba sa nag-isang dakilang tagapaglikha. At ang katanungan nagmumula minsan sa mga tao ay, kanino tayo dapat sumamba? Sino ang dapat nating sambahin? Kanino dapat tayo mag-alay ng ating mga buting gawain? Kanino dapat natin ialay ang ating pagsamba? Sa nag-isang dakilang tagapaglikha? Sa Ama? Sa Anak? O sa iba? Dito, pinibigyan ng kasagutan ng banal na Quran bilang paglilinaw sa bagay na ito. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran sa Suratul Fussilat, chapter 41, verse 37, وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. At kabilang sa mga katibayan ng Allah sa kanyang nilikha at mga palatandaan ng kanyang kaisahan at ang ganap na kanyang kapangyarihan ay ang pagkakaiba ng gabi at araw at ang pagpapalipat-palipat at ang pagpapalit-palit nito. At gayon din ang pagkakaiba ng araw sa buwan at ang pagpapalit-palitan nito. At ang lahat ng mga ito ay nasa ilalim ng kanyang pangangasiwa at pangungontrol. Huwag kayong magpatira pa sa araw at sa buwan
Dahil ang dalawang ito ay pinangasiwaan lamang at nilikha. Bagkus, kayo ay magpatira pa kayo sa Allah na lumikha ng mga ito kung kayo ay tunay na sumasamba sa Kanya na bukod tangi na walang katambal. At gayon din sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Nahl, chapter 16, verse 36 ng banal na Quran. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. At katiyakan, nagpadala kami sa bawat sambayanan ng mga nauna ng sugo na nag-uutos sa kanila sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala at bukod tanging pagsunod sa kanyang kagustuhan at pag-iwas sa pagsamba ng iba bukod sa kanya. Natulad ng mga syaitan, mga ribulto, at mga patay na anuman bukod sa mga ito na sinasandalan ng sinuman bukod sa Allah. Sa bersikulo na ito, pinapatunayan na lahat ng mga propeta ay inutusan na sumamba lamang sa nag-isang dakilang tagapaglikha. Hindi kailanman nag-utos sa mga propeta na sambahin ang kanilang mga sarili. Hindi kailanman nag-utos sa mga propeta na sambahin ang mga Diyos-Diyosan, anumang nasa lupa, at gayon din anumang nasa langit at karagatan. Bagkus, lahat ng mga propeta ay sinugo, sila ay pinili, at sila ay inutusan na sambahin lamang ang nag-isang dakilang tagapaglikha, na sambahin lamang ang lumikha sa lahat ng bagay nakikita at hindi nakikita ng tao. At gayon din, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ito ay sinabi ni Jesus sa kanyang kapanahunan. Ito ay matatagpuan sa Ali Imran, chapter 3, verse 51. Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu hadha siratum mustaqim. Katiyakan, ang Allah ay bukod tangi na aking Rab at inyong Rab na tagapaglikha, na ako ay nanghihikayat sa inyo tungo sa Kanya, na kung kaya, sambahin ninyo Siya, dahil ako at kayo ay pareho sa pagkakaalipin at pagpapakumbaba sa Kanya. Ito ang matuwid na landas. Sa makatuwid, si Jesus, maging si Jesus, ay kanyang ipinag-uutos pinag-utusan ang kanyang mga tao. Pinag-utusan ang kanyang tagasunod na sumamba lamang sa nag-isang dakilang tagapaglikha at kailanman ay hindi niya inutusan na sambahin ang kanyang sarili. Kaya bilang patunay at bilang pangahamak sa mga taong kinikilala sa Jesus bilang isang Panginoon, sinasamba sa Jesus bilang isang Panginoon, ito ay binigyan ng diin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Suratul Ma'idah, chapter 72 ng banal na Quran, sinabi ng Allah, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Sumusumpa ang Allah subhanahu wa ta'ala na ang mga yaong nagsasabing, ang mga taong nagsasabi, ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay si Al-Masih, ang Misaya o Kristo Jesus, na anak ni Maria o Maryam, ay walang pag-aalinlangan. Sila ay lumabag at naging walang pananampalataya dahil sa mga salita nilang ito. Gayong ipinahayag ng Allah na sinabi ni Al-Masih sa mga angkan ni Israel, sambahin ninyo ang Allah na nag-iisa at bukod tangi, na siya ay walang katambal, na ako at kayo ay pareho sa pagiging alipin at pagsamba sa Allah. Katiyakan, ang sinumang sasamba ng iba bukod sa Allah
ay ipinagbabawal sa kanya ng Allah ang Al-Jannah o hardin at inilaan sa kanya ang impyerno na kanyang patutunguhan. At walang sino man ang makatutulong sa kanya para makaligtas mula roon sa impyernong yaon. At ang mga propeta ay nag-uutos sa sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi lamang sa panahon ni Propeta Muhammad, hindi lamang ito sa panahon ni Prophet Isa o Jesus, hindi lamang ito sa panahon ni Prophet Moses, hindi lamang ito sa panahon ni Prophet Ismail at iba pang mga propeta. Bagkus, maging yung mga naunang propeta sa kanila ay ang kanilang utos ay sambahin lamang ang nag-iisang Allah subhanahu wa ta'ala. Nakatulad ng pag-uutos na inutos ni Propeta Noah sa kanyang kapanahunan na sinabi ng Allah sa Suratul A'raf, chapter 7, verse 59, لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Katiyakan, ipinadala namin si Nuh o si Noah sa kanyang sambayanan upang hikayatin sila tungo sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At taus-puso na pagsamba lamang sa kanya na kanyang sinabi, O aking sambayanan, sambahin ninyo ang Allah, ang nag-iisa. Magpasailalim kayo sa kanya sa pamamagitan ng pagsunod dahil wala kayong ila o Diyos na dapat sambahin bukod sa kanya. At kapag hindi kayo sumunod at nanatili kayo kung gayon sa pagsamba sa mga ribulto, katiyakan, natatakot ako na mangyari sa inyo ang kaparusahan sa dakilang araw. Naroon ay mayroong masidhing paghihirap para sa inyo na ito ay ang araw ng muling pagkabuhay. Gayon din sa kapanahunan ni Prophet Hud. Sinabi ni Propeta Hud sa kanyang mga tagasunod at sa kanyang mga sa lahat ng tao na sambahin lamang nag-isang dakilang tagapaglikha. Natulad ng sinabi ng Allah sa Suratul A'raf, chapter 7, verse 65. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. At katiyakan, ipinadala namin sa sambayanan ni Ad ang kanilang kapatid na si Hud noong sila ay sumamba sa mga ribulto bukod sa Allah. At sinamba ninyo sa kanila at sinabi niya sa kanila, sambahin ninyo ang Allah ng bukod tangi dahil wala kayong ila o Diyos na karapat-dapat sambahin bukod sa Kanya. Na kung kaya, hindi ba kayo natatakot sa kaparusahan ng Allah at sa Kanyang galit sa inyo? Gayon din, sa kapanahunan ni Prophet Saleh, ang utos niya ay sambahin ang nag-isang dakilang tagapaglikha na walang iba kundi ang mga tao na pinangalan ng Thamud. Sinabi ng Allah sa Suratul A'raf, chapter 7, verse 73 ng banal na Quran. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. At katiyakan, ipinadala namin sa sambayanan ni Thamud ang kanilang kapatid na si Saleh noong sila ay sumamba ng mga ribulto bukod sa Allah. At sinabi ni Saleh sa kanila, O aking sambayanan, sambahin ninyo ang Allah ng bukod tangi. Wala kayong ila o Diyos na karapat-dapat sambahin bukod sa Kanya. At maging sa panahon ni Shu'aib, sinabi niya sa kanya mga tao na sambahin lamang ang nag-isang dakilang tagapaglikha. Sinabi ng Allah na Suratul A'raf, verse 85, وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ. At katiyakan, ipinadala namin sa sambayanan ni Madian ang kanilang kapatid na si Shu'aib. At sinabi sa kanila, O aking sambayanan, sambahin ninyo ang Allah ng bukod tangi na walang katambal, dahil wala kayong ila o Diyos na karapat-dapat sambahin bukod sa Kanya. Katiyakan, dumating sa inyo ang malinaw na palatandaan mula sa inyong Rab na tagapaglikha. At gayon din, ang kilalang mother of all faith, ang ama na mananampalatay na walang iba kundi si Ibrahim alayhisalam. Inutusan niya ang mga tao na sumunod at sumamba sa nag-isang dakilang tagapaglikha
at hindi sumamba sa mga Diyos-Diyosan at maging hindi niya utos na sambahin ang kanyang sarili. Sinabi ng Allah sa Suratul Ankabut, chapter 29, verse 16, وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. At alalahanin mo, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Ibrahim, noong hinikayat niya ang kanyang sambayanan na maging taos-puso sa pagsamba sa kaisahan ng Allah, na kanyang sinabi, sambahin ninyo ng bukod tangi ang Allah at katakutan ninyo ang kanyang galis pamagitan ng pagsagawa ninyo sa kanyang ipinag-uutos at pag-iwas sa kanyang mga ipinagbabawal. At ito ang higit na nakabubuti para sa inyo kung batid lamang ninyo kung ano ang nakakabubuti sa inyo at kung ano ang nakasasama. Dito sa mga talatang ating nabanggit, pinapatunayan ng Allah subhanahu wa ta'ala kung sino ang dapat sambahin at kung saan natin ialay ang ating pagsamba at paggawa ng kabutihan, kundi sa natatanging nag-iisang dakilang tagapaglikha lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala.